Ito ang Fortran o mas kilala rin na El Fraile Island, isang mabigat at pinatibay na isla na matatagpuan sa bukana ng Manila Bay sa Pilipinas, sa bahaging timog ng Corregidor Island. Tinaguri ang konkretong barkong pangdigma ang reinforced concrete seacourt na hugis tulad ng isang battleship na itinayo ng Estados Unidos noong 1909 bilang isa sa mga depensang daungan sa mas malawak na pasukan ng South Channel sa Manila Bay noong panahon ng kolonyal ng Amerikano. Ito ay natatangi sa mga kuta na itinayo ng Estados Unidos sa pagitan ng American Civil War at unang bahagi ng ikalawang digmaang pandaigdig. At ito ay nahuli at sinakop ng mga Hapones noong ikalawang digmaang pandaigdig at nabawi pagkatapos ng pwersa ng US nang mag-apoy ng petrolyo at gasolina sa loob nito. At dahil dito ay tuluyan ang nilisan ng mga Hapones ang El Fraile. Pero bago kami makarating ng El Fraile ay kailangan muna namin magbiyahe ng halos 2 oras mula Batangas City hanggang Ternate, Cavite. At nung andito na kami ay kailangan muna namin pumunta sa tourism para humingi ng permit at magpaalam para makapunta kami sa konkretong barkong pangdigma na ginamit noong World War II. So ito na guys, sasakay na tayo ng bangka papunta sa El Fraile. So let's go! At nung nakakuha na kami ng permit, dali-dali na din kami pumunta dito sa tabing dagat dahil kailangan nating sumakay ng bangka papunta sa El Fraile. Nagmamadali na din kami niyan dahil sabi ni Kuya Raprap ay pag inabot tayo ng malakas na alon ay may hirapan tayo na makapasok at makakyat sa El Fraile dahil hindi kakayanin umakyat pag malakas ang alon. At ito nga pala guys si Kuya Raprap at sasamahan niya tayong makapunta sa El Fraile. So guys, ito na, nakasakay na kami sa bangka at kailangan natin magsuot ng life jacket para sa ating safety. So samahan nyo kami sa biyahe namin. Let's go! Wala na kaming sinayang na oras at agad-agad na din kaming umalis. Dahil sabi ni Kuya Raprap ay maaaring lumakas ang alon anumang oras at maging mapanganib ang aming paglalakbay papunta sa concrete battleship. Sobrang nakaka-excite makita ng malapitan ng isa sa mga historical place dito sa Pilipinas. Dahil isa ito sa mga lugar na pangarap kong makita at marating at ma-explore ang isang makasaysayang concrete battleship. At matapos ang 20 minutes na biyahe namin sa bangka ay narating na namin ang concrete battleship. Grabe, sobrang nakakamangha at sobrang laki ng istrukturang ito na dati ay napapanood at pinapangarap ko lang pero ngayon ay nasa harapan ko na. Sobrang laki nga pala talaga nito sa malapitan at nakakamangha dahil naitayo nila ito nung unang panahon at hindi pa mga high-tech ang mga kagamitan nila. So guys, sobrang laki ng El Fraile. So dito tayo sa gilid. Nasa labas na tayo. Subukan natin akitin at pasukin to kung anong meron sa loob nito guys. Let's go! Hindi naging madali ang pag-akyat namin dito sa El Fraile dahil maaari kami mapahamak sa pag-akyat at may posibilidad na mahulog kami dahil medyo lumalakas na ang alon sa tabi ng concrete battleship na ito. At hindi naging madali ang paglalagay ni Kuya Raprap ng hagdan na aming pag-aakyatan para makapasok sa El Fraile dahil maaaring bumangga ang bangka namin sa gilid at babasag ito. So guys, ngayon dito na tayo sa El Fraile na kung saan ginamit ng mga Amerikano na pandigma noong unang panahon laban sa mga Hapon. So guys, tara at samahan nyo akong silipin at may explore sa loob nitong El Fraile. At kahit kami ay may pangamba na baka lumakas ang alon at hindi kami makababa dito, ay pinasok pa rin namin at maipakita sa inyo kung ano nga ba ang itsura nito ngayon. Sobrang dilim talaga dito. Talagang halos nawasak na ang mga pader at makikita nyo na medyo itim na dahil siguro bakas pa ito na pagkakasunog ng lugar na ito noong labanan ng mga Amerikano at ng mga Hapon. So guys, ito ang ginawang kuta ng mga Amerikano noon para makipaglaban sa mga Hapon. So kung makikita nyo guys dito, talagang wasak-wasak na yung ibang bahagi ng bawat semento nandito. Grabe, sobrang dilim. So guys, pag dito nga pala tayo ay kailangan natin may ilaw. Kasi mayroong isang delikado dito na isang napakalalim na baka ito pang maging sanhi ng ating kapahamakan. Yan, sobrang lalim niyan guys. At pwede tayong malaglag dyan kung wala tayong mga dalang ilaw o flashlight. Kaya guys, tara, ikutin pa natin ito. Kailangan talaga natin magdoble ingat sa paglalakad dahil maraming butas na ang sahig ng El Fraile. At una namin pinuntahan ng isang kanyon sa gilid nitong concrete battleship. Grabe, sira-sira na talaga lahat ng dito. Madami ng mga bakal at semento ang nalalaglag sa sahig at puro sira na din ang mga pader na nasa loob nito. At merong isang hagdan dito na papunta sa gilid ng El Fraile. Kailangan lang talaga natin guys mag-ingat sa ating mga dadaanan kasi mahuhuna na ang mga nandito. So guys, kung makikita nyo dito, ang lalaking bakal at ang kakapal niya. Wow. Tapos guys, ito daw pala yung pinakang ano nila dito. Kung saan pwede ka sumilip dito para makita mo kung may mga kalaban na parating. So hindi tayo pwedeng
lumapit pa dyan kasi merong isa dito na maaaring malaglag, na pwede tayong malaglagan ito. Grabe. So guys, kung makikita nyo dito, merong isang malaking kanyon sa gilid nitong El Fraile. Kung makikita nyo, sobrang laki talaga. Grabe, ang ganda dito. Tsaka guys, kung makikita nyo dito, may mga bakas-bakas dito ng mga bala, mga tinamaan ng bala. Kasi kung tutusin mo, sa sobrang kapal na nitong bakal na to, pero tingnan nyo naman, talagang sinisira pa rin siya ng mga bala. Ito yung mga pinagtamaan daw ng bala noong unang panahon, nung nakipaglaban ng mga Amerikano sa mga Hapon. Oh, grabe. Sobrang tindi nito guys, kasi sobrang kapal na niya. Sobrang kapal ng pagkabakal niya. So guys, tara, samahan nyo pa akong ikutin ito. Kahit luma na at kinakalawang na ang lugar na ito, ay nakakamangha pa rin makita ng malapitan at ang mga istorya sa likod sa mga nakikita namin dito sa lugar na ito. Nagpatuloy kami sa pag-iikot dito sa El Fraile. At ang sunod namin pinuntahan ay ang kanyon na nasa kanang bahagi nitong concrete battleship. So guys, kung makikita natin, meron pang isang daan na nandito. Pero ito naman sa kabilang bahagi nitong El Fraile. So tara. So guys, sa kabilang banda nitong El Fraile, makikita din natin dito ang mga malalaking bakal. Nakatulad nito. Grabe guys. Sobrang kakapal oh. So guys, may ganitong harang lang kasi dito sa taas merong isang palaglag na malaking bakal na, so delikado ng puntahan. Kaya kailangan natin talaga mag-ingat dito. Makikita natin dito ang mga bakas at mga naiwan pa ng mga gamit ng mga Amerikano at Hapon noong naglaban sila dito noong unang panahon. Grabe, sobrang lalaki at sobrang kakapal pa ng mga bakal na ginamit nila dito. Nakakamangha dahil pati ang mga bakas ng mga pinagtamaan na bala ay makikita mo dito. Tapos ito na yung pinakantaas niya. Ito na ata guys yung pinakantuktok nitong El Fraile, kaya tara, pasukin natin to. At ito na ang pinakihintay ko, ang makatungtong sa mismong ibabaw nitong El Fraile at makita ng malapitan ang dalawang malaking kanyon na nasa ibabaw nitong concrete battleship. So mula nga pala dito guys, wala tayong hagdan na aakitin, kaya mismong itong bato lang ang tutungtungan natin para tayo makakyat dito sa pinakantuktok nitong El Fraile. Pero hindi pala ganun kadali umakyat sa ibabaw nito dahil wala na talagang hagdanan para makapunta sa ibabaw nito. So guys, ngayon nandito na tayo sa pinakantuktok nitong El Fraile. At kung makikita nyo dito, grabe, sobrang laki. At mula nga pala dito sa taas, ay makikita nyo talaga ang buong karagatan. Wow. Tsaka guys, kung makikita nyo to, mayroon isang malaking hukay na nandito na siguro ito ang pinagtamaan ng bala noon o ng mga kanyon na nagamit ng mga Hapon. Grabe, talagang wasak na talaga to guys. At nung andito na kami sa taas ay talagang makikita mo ang mga bakas na mga pinagtamaan ng mga kanyon at mga ilang hukay at sira na semento ang andito. At so guys, wala nga pala dito ay makikita nyo ang isang lighthouse. At ito na, andito na tayo guys sa dalawang pinakamalaking kanyon na nandito nung ginamit ng mga Amerikano sa Hapon noong 1945. Kung makikita nyo dito guys, sa malaking tangke na to, bakas pa ang mga balang tumama dito noong unang panahon. Makikita nyo guys oh. Sobrang kapal na bakal na ito. Talaga makikita nyo ang mga bakas pa rin ng bala. Grabe, talagang kayang sirain ng bala ang bakal na sobrang kapal na katulad nito. Kaya guys, tara, ikutin pa natin to. So yun guys, makikita natin dito ang isang malaking kanyon. Kaya guys, kung makikita nyo kung gano'n to kalaki, tingnan nyo naman ako at saka yung kanyon. Sobrang laki talaga. Kaya guys, kung makikita nyo kung gano'n kalaki itong tangking to sa akin. Grabe, sobrang nakakamangha dito guys. Grabe, sobrang nakakamangha ang mga kanyon na ito. Kung nakakapagsalita nga lang ito ay may kwento nito ang talagang nangyaring labanan sa pagitan ng mga Amerikano at mga Hapon. At sobrang kakapal talaga ng mga bakal nito. Pero kahit sa sobrang kapal ay kinayang sirain ito ng mga Hapon. So guys, ito pupuntahan naman natin ng padalawang tangke na mismong nandito sa unahan ng El Fraile. Kaya guys, tara. At dito ay pinuntahan naman natin ang kanyon na mismong asa unahan nitong concrete battleship. At ito ang pinakamalaking kanyon na nandito. Wow, grabe guys. Kung makikita nyo kung gaano to kalaki talaga sa personal. Guys, tingnan nyo naman kung gaano kalaki ito. Grabe, sobrang galing ng mga Amerikano. Nakapagtayo sila ng ganito kalaki dito sa mismong gitna ng karagatan.
At saka makikita nyo itong mga tangking to, sobrang kaso nga lang guys, sa ngayon, sa sobrang katagalan na niya, is talagang kinakain na siya ng kalawang. Puro kalawang na ang mga nandito. Katulad dito, grabe, ang lalaki. Siguro ito yung ginagamit nila sa mga papunta pa lang na kalaban, papunta dito sa El Fraile. Kasi kung makikita nyo dito guys, mula dito sa unahan, ay kitang-kita mo na ang buong karagatan. At ang makikita mo na pag may mga parating na kalaban. Kaya agad nila sigurong dito nila ito nilagay para matarget nila o matira agad nila mga kalaban na papunta dito. Saka makikita nyo guys, sobrang lakas talaga ng hangin. So guys, kung makikita nyo, talaga nasisira na siya at kinakain na siya ng kalawang. Grabe, sobrang laki. Ganito pala ang paggagawa ng mga tangke noon. Pagkatapos ng bakal, meron pa sila mga ganito. Grabe, ang galing. Sobrang saya ko dahil andito at narating na natin ang El Fraile at na-explore natin ang makasaysayang battleship na naging bahagi ng ating kasaysayan. Biruin nyo, nakapagpatayo ang mga Amerikano ng ganito kalaking konkreto dito sa mismong gitna ng karagatan. Nung unang panahon pa yun, wala pang mga high-tech na gamit katulad ngayon. So guys, maraming salamat sa pagsama sa amin sa pag-explore ditong El Fraile. So guys, kita-kits na lang ulit tayo sa mga susunod nating adventure. At eto na, natapos na natin na-explore at ikutin ang El Fraile at naipakita natin ang ganda nito at kung paano ma-imagine ang nangyari dito noong World War II at kung paano naging bahagi ang El Fraile sa ating kalayaan. Ang El Fraile ay isang istruktura na hindi natin dapat kalimutan dahil kasama ito sa ating naging kasaysayan. Nakakalungkot lang isipin na sa pagdaan ng panahon ay unting-unting nasisira at nagigiba na ang mga bahagi nito. Sobrang saya na makarating dito dahil pangarap ko lang ito dati. Pero ngayon ay ating narating at na-explore natin ito. Kaya't maraming salamat sa pagsama sa akin sa pag-iikot dito. Kaya't abangan pa ang ating mga susunod na destinasyon. Ay sus!